Hello guys, so eto na yon yung isi-share ko sa inyo. Sa last video ko, I mentioned na may isi-share akong video. So eto na yon. So etong video na to is nakita nyo, diba? Masaya ako dyan. Tawa ko ng tawa. So dyan ko, sa noong oras na yan, okay pa ako. Pero after niyan, may nabalitaan akong sobrang ibinagsak ko. Yan. Ibinagsak ko. So, makikita nyo naman dyan, saya-saya ko. Nagpe-prepare ako ng mga stocks na mga alaga niyan. Mga gulay. So, medyo, hanggang ngayon, medyo masakit pa rin. Kasi, after nyan, may tumatawag nung gumagawa ako ng, nagpe-prepare ako ng mga stocks. Tumawag sa akin yung kapatid ko. So, at first, hindi ko talaga siya pinapansin. Kasi busy ako. Ganyan talaga ako pag may natawag sa akin tapos may ginagawa ako. So, pinapabayaan ko pa yung mga calls. Sakto nun, meron pa akong biro nun na, kasi meron may sakit yung kapatid ko nung time na yan. Si Daisy, may sakit siya. Tapos, sabi niya hindi siya nakakapasok ng trabaho. So, sabi ng mga kasama, tita, may natawag. Ate, may natawag. Hindi ko pinapansin. Sabi ko, hayaan niyo lang muna. Magtatanong lang sa akin ng gamot yan. Hindi naman ako doktor. Hindi naman ako, pharmacist. Pero, yun na pala yung sasabihin ng kapatid ko. Nung time na yun na nawala na daw si Kuya Jing, which is yung pinsan namin. And at first talagang parang kanina lang tumatawa ako, sabi ko. Tapos hindi ko akalain talaga. And medyo nasa stage pa ako hanggang ngayon ng pagkabigla. Kasi parang last time lang kausap ko lang, ka-video call ko lang. Yes, ka-video call ko lang siya. Siyempre, masakit. Sobrang sakit. And, kinonfirm ko ng paulit-ulit kung totoo ba. Kinonfirm ko talaga yun ng paulit-ulit sa kung sino-sino mga kamag-anak namin kung totoo. Until I saw the post. And sabi nga ng kapatid ko, ate, totoo nga. Kasi noon ulit-ulit ko talaga. So, ayan, makikita nyo. Tapos ako naligo na ako after nyan. Naligo ako after nyan din. Shh, bagang. Pasensya na may yung pusa ako nandito rin. So, ayun, medyo ayun nga, na-confirm ko. Hindi ako makapaniwala kaya inulit-ulit ko. Chinek ko dyan yung date nung last kami nag-usap. Then, chinek ko ulit yung post. Chinek ko ng paulit-ulit. And sorry, may video, baka sabihin nyo kasing bakit binibidyohan pa ni Donna, ganito, ganyan. Hindi. Actually talaga yan, magre-record talaga ako ng video kasi meron pa nga akong videos na naka-schedule. And nasaktuhan lang din talaga na ang hirap ka ngayon. Diyos ko, ang hirap. Yung pinsan po kasi namin na si Kuya Jing, ay first ko siya na-meet is second year high school ako. Nag-transfer ako sa South Cotabato. Doon ako nagstay for almost 1 year, if I'm not mistaken ha. Almost 1 year siguro yun. Then, syempre wala si Papa, nasa ibang bansa. Ang mama ko, sila mama, mga kapatid ko is nandun sa Baguio. So, medyo
Ilang oras din yung biyahe. Diba? Medyo malayo-layo. Tawid dagat. Tawid dagat yun. So, kailangan ko... Wait lang ha. Speaking, andyan na yung mga senyales. So, nagtago ako dito. Hinahanap nila ako. Ano ba yun? So, ayun, malayo ang tatay ko, ang nanay ko, ang mga kapatid ko sa nanay ko, ay sa akin. So, ang kasama ko lang noon talaga is yung ibang kamag-anak ni Papa sa father side ko, syempre, of course. And si Kuya Jing, ang tumayong nanay at tatay namin. And super, actually hands-on, masasabi kong hands-on talaga siya kasi babae kaming pareho ni ate. And medyo strict siya pero andun yung pinapaintindi niya ng pinapaintindi bawat seremonya sa amin na ganito, ganyan. Ang dami niya itinuro and sa kanya ko natutunan kung paano magsaing, kung paano magano kasi mother ko kasi hindi niya kami parang tinuturuan ng mabibigat na gawa na lalo na sa paglalaba kasi ayaw niya na naglalaba kami noon kasi gusto niya matuto kami yung nasa 18 kami siguro mga ganun. Pero si Kuya Jing kasi habang bata ka pa dapat natuto ka ng ganito, ganyang bagay. Yes, and nai-apply ko yun. Sa kanya ko natutunan lahat. And every time na nag-aaway kami na ate ko, wala siyang kinakampihan, yes. Pero lagi niyang pinapaintindi sa ate ko na kapatid mo yan. Ikaw ang mas matanda, ikaw ang umintindi. Ganyan siya. And feeling ko noon ako yung spoiled. Pagsasabihin mo, Kuya, wala na akong ganito, wala na akong sanitary pads, ganyan. Alis yan. Sabi niya, okay. And pagbalik niya, pag-uwi niya, meron na. So, nung nalaman ko yun, na wala na nga siya, siguro mga ilang days, nag-book na ako ng ticket. Kinamagahan nata nun. And 14 yung flight ko pauwi ng Mindanao. So, sabi ko kahit mga 3 days lang. So, umuwi ako dito is 18 kasi 19 is may ganap October 19. And yun nga nakahabol naman, sinulit ko ang pagbabantay. Sobrang siya yung naging lahat-lahat sa amin ng ate ko. Siya yung sumbungan namin, nanay, tatay. As in talaga, matigas ang ulo namin. Yes, matigas ang ulo namin magkapatid. Pero siya yung hindi kami binitawan. Medyo naiiyak pa ako, sorry. Siya yung hindi kami binitawan. Every time na meron akong problema, one call away lang siya. Tatawag yan kahit malayo ako. And about kay Siana, so yung iba kilala naman na si Siana ko, kilala na yung anak kong babae, no? Siya ang nangangamusta kay Siana. And nung kinuha ko siya all the way from Mindanao, and nagtagal kami noon kasi pandemic nung time na yun na kinuha ko si Siana sa Mindanao. Sabi niya, kasi wala na akong pera nun, wala na talaga, as in, wala na akong diaper nun si Siana, pero hindi niya ako pinabayaan na kahit wala siya, tinulungan niya kami and sinabi niya tutulungan ko kayong makaalis. Kasi alam kong hindi mo kaya ang buhay dito. Gusto ko na magtagal kayo rito. Gusto ko na magtagal ka dito. Pero alam ko na hindi mo kaya ang buhay dito dahil hindi dito ang lugar mo. Tinulungan niya kami makauwi. And nasanay ako na ayun nga, for the second time na umuwi ako, nandyan siya. Uuwi ako, galing Mindanao, nandyan siya. Ngayon lang ako umuwi doon na Mindanao and
bumalik dito, nawala siya. Sobrang nakakapanibago kasi siya yung nag-check lahat ng mga dadalhin, ng mga uuwi ng mga kamag-anak. Kami, check niya. Yung mga dala-dala mo, okay ka na ba? Ready ka na bang umalis? So, ayan, nakikita nyo. Nagpe-prepare ako. Kasi gabi niyan, kinaumagahan. Kasi, flight ko na. So, dinala ko lahat. And this is the day. Napabalik ako. Makikita ko siya. So, I have to prepare myself also. Wala pa ako masyadong tulog niyan, pero sabi ko, okay lang. Babawiin ko na lang sa aeroplano. Doon na lang akong papahinga. Importante. Actually, yes, wala akong tulog. Simula nung nalaman kong, ayun nga, wala na si Kuya Jing. Wala na akong maayos na tulog nun. And nung paalis ako, hindi na ako natulog. Gawa ng ayoko maiwanan na aeroplano. Sabi ko nga, hayaan ko na yung gastos. Okay lang yan, mababawi ko naman yun eh. Si Kuya Jing kasi hindi ko na mababawi. Si Kuya Jing hindi na namin mababawi. So nakita nyo yung mga prepare kong gamit. Wala na ako pili-pili eh. Hindi ko na pinili, basta na lang ako naglagay sa bag. Basta na lang ako nagtupi. And, ayun nga, pagdating ko doon, worth it naman kahit pa paano kasi ako nagbantay. And, ayun, ang hindi ko talaga makakalimutan sa kanya is, dati, papatimpla yan ng kape kahit ang init-init. Magkakape kaming dalawa, then bibigyan niya akong pambiling tinapay dun sa tindahan. Bibili ako na yung tig 14 pesos na tinapay na kinakain namin. No? Kaya sabi ko, ipagtitimpla ulit kita ng kape. Nung second time na umuwi ako, ayun na naman, papatimpla na naman siya ng kape. And siya yung hindi mo matatakasan. Hindi namin matakas-takasan yan nun dahil nga matigas ang ulo namin na ate ko. Hindi namin takas-takasan yan sa gabi. Gusto rin naming sumama sa mga kaibigan nun. Gabi kasi. Nakaabang din siya dun sa labas. Ang dami niya mga gandang memories na iniwan sa amin. And ayan, papunta na ako. Ayan, nandyan ako sa airport niya. Pauwi. So, waiting na lang ako na makapasok kami sa aeroplano. So, waiting na lang kami sa oras pagpasok namin sa aeroplano. Medyo mahaba-haba din, pero okay lang naman. Ang importante, makita ko ulit si Kuya G. Makapagpaalam ko na maayos. Kapagtimpla ko siya ng kape kasi as in, siya lang talaga yung naging naging lahat namin. So, ayan, papasok namin ng aeroplano. Then, ang bigat. Yun lang naman yung message ko. Kuya Jing, salamat sa lahat ng turo mo, lahat ng advice mo, lahat ng bilin mo. Maraming salamat. Thank you so much sa pagiging nanay at tatay sa amin ni ate, pati na rin kay Siana. Thank you so much kasi hindi mo kami binitawan. Hindi mo ko binitawan. Nagtsaga ka sa amin. Na kahit ano pang mabalitaan mo, nakaka-stress about sa amin, nandiyan ka pa rin. Totoo nga yung sabi nila na ikaw lang talaga nagtsaga sa amin. So, eto, nakarating na ako. So, dahil kailangan ko i-prepare ang sarili ko, ayan, buti na lang may bus akong nakita. May bus pa tayong naabutan papuntang Coronadal kasi
bababa yung eroplano sa Jensan. Then, another, how many minutes na nga ba? Papunta sa amin. So, siguro 30? Yeah, I think 30. So, may bus papunta sa amin. So, ayun na. And eto na nga yun. Ito yung mga gabi na nagbantay kami. Nag-uusap kami ng ate ko. At actually, yung ate ko, may issue pa kami niyan. And nagkaayos lang kami. Dahil kay kuya. Sabi ko kasi, gusto ko haharap kami pareho ni ate na wala kami samaan ng loob na makikita ni Kuya Jing na okay kami. Kasi alam ko yun yung gusto niya. Lalo na wala na siya. Sasabihin mo, ayoko na. May issue pa kayo. Kaaway pa kayo. Alam ko ayaw niya yun. Kaya talaga, humingi ako ng tulong para makausap si ate, may contact kay ate. And marami ring nagmamahal kay kuya. Ang daming tao, ang daming bumisita sa kanya, ang daming nagpunta. And thank you so much po. Ayun lang kuya. Thank you sa lahat ng mga gandang memories. Thank you sa lahat ng mga advices mo. Ayan, sa mga gabi na nagpuyat ako, Kuya Jing, para sa'yo lahat to. Actually, kulang pa nga to eh. Pero maraming salamat sa lahat. Hindi kita makakalimutan, kuya. Madalas kitang mamimiss nito. At alam mo kung bakit. Alam mo na yun. Maraming salamat, kuya. We love you. At mahal na 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 mahal kita. Aantayin mo ako dyan, kuya. Medyo malayo-layo pa siguro pero magkikita pa rin tayo. Bye, kuya. Mamimiss kita. Sobra.